Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po. Good morning po mga kababayan, mga minamahal. Ngayon po ay 29 ng September 29, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 8:15 ng umaga. Late po tayo kasi nga ay linggo, walang pasok. Kaya tanghali tayong gumising. Ngayon po mga kababayan, mga minamahal, ay nais ko lang talakayin itong nangyayari kay Goyena Garma at saka ito kay Rodrigo Roa Duterte. Opo. Yung mayroon silang relationship. Opo, na ang tawag ko dyan ay sexual immorality. Yan po Pero hindi ako magbabanggit dito ng kung ano ang ginagawa nila. Opo. Nagbabanggit po ako dito dahil yung resulta. Opo. Hindi ko alam kung ano ang extent ng relationship nila, o wala naman nagsasabi kung ano ang extent, pero nababalitaan po natin na mayroong ganon at naniniwala po ako dyan, at lalo na sa nagiging resulta. Parang kwan po yan parang yung dahon ng puno o kaya yung plug gumagalaw, nakikita mo, pero hindi mo nakikita na yung hangin, hindi mo nakikita, hinihipan sila ng hangin o napapagalaw sila ng hangin, pero yung resulta po di ba? Kaya maniniwala ka na may hangin, hindi mo nakikita, pero naniniwala ka. Ganun lang po yan Pero nga ay hindi ko na i-discuss dito yung ano ba yung mga balita na yan. Hindi na, kasi naandyan na yan At ako, iniiwasan ko yan. Ang i-discuss ko po dito ay ano yung babala ng Biblia. Opo, o ano ang siguradong magiging resulta. Yun po ang i-discuss ko dito para magkaroon ng kaalaman yung mga makikinig. Yan po ang purpose ko dito. At ang title ko po ay patungkol dyan sa sexual immorality is as sweet as honey in the beginning, but in the end is as bitter as poison. Ayan po. Kung ano yung sexual immorality na yan. Kung ikaw ay nakikipag-sex ka sa hindi mo asawa, yan ang sexual immorality. Ayan po, para maliwanag po tayo. Ngayon, ang nakasulat po sa Biblia ay is as sweet as honey in the beginning. Kasing tamis daw ng honey in the beginning, sa umpisa, hindi ba? But in the end ay kasing pait ng poison. Pero ito na po yung makabagong version o mga translation. Marami kasing translation na Pero ang luma ay is as bitter as wormwood ang nakasulat. Ngayon, niresearch ko po yung wormwood ay kung pala yan, halaman na parang ampalaya. Opo, ampalaya. O hindi ampalaya, pero parang ampalaya. Na yung dahon yan, napakapait. Na kinakain din yan. Medicine nga daw yan
O diyan kinukuha yung mga medisina, ini-extract. Pero pag marami ang nakain mo dahil nga napakapait, nagiging lason, pwede kang mamatay. Ayan po. Kaya siguro, pinalitan nila dito na is as bitter as poison para maintindihan ng mga tao. Kasi ngayon, dyan sa Pilipinas ata, walang wormwood na halaman. Dyan sa atin, mayroon nung papait na mapait din yun. Tawag namin doon sa local dialect namin, papait. Pero ang kwan ay yung dahon din ng ampalaya, mapait din yun. Opo. Ganun daw kasing pait in the end. But in the beginning, yung sexual immorality na yan, in the beginning is as sweet as honey, but in the end is as bitter as wormwood o kaya yung ampalaya. Pero ang alam ko itong ampalaya, nasubukan ko na rin, kung sobra ang kain mo, naha-high blood ka Opo. Naha-high blood, nakaka-high blood ang ampalaya. Nalilinisan ang dugo, pero nakaka-high blood. So, pinili ko ngayon ito kasi nga dahil dyan sa balita na hindi na po maikaila yan balita na yan, ano? O yung mga pangyayari na yan ay hindi na maikaila. At mayroon pa tayong dalawang bonus para maniwala po kayo sa sasabihin ko. Kailangan kasi mayroong patunay o mayroong hindi patunay, kung hindi mayroong example. Opo, isa na yan nangyayari ngayon kay Guyina, Garma at saka Duterte. Isa na yan, hindi ba? Mapait na po yan sa kanila kasi nga kwan na yan iiwas na yan sa asunto. Opo, iiwas na yan O kaya ay iiwas na nila ang sarili nila o ililibre na nila ang sarili nila. Kahit mapahamak ka na, ganun po ang tao po Naturalisa po yan sa tao. Kahit mapahamak ka na, dati nilang kasamahan o dati nilang yung kaibigan o dati nilang kalaguyo o yung sexual immorality, iiwanan nila yan. Opo. Kaya nga nagiging mapait. Ayan po At may bonus tayo. Ito nga nangyari kay Gigi Reyes at saka kay Enrile. Hindi ba? Kayo po, hindi ba? Alam nyo yan. Yung sekretarya niya. Aywan ko kung hanggang ngayon ay nakakulong pa. Kaya nga is as bitter as poison Sa umpisa lang yan. Hindi ba? Kayo po okay. Kung hindi nyo sinusubaybayan ang mga balita noon, siguro 10 years ago na yan okay lang. Pero ito si nangyari kay A.R. de la Serna, hindi ba? At saka kay Harry Roque, palagay ko naman, alam nyo yan, hindi ba? Alam nyo po yan, kasi nga balita yan ngayon Ano po ang nangyari? Ayan na nga. Is as sweet as honey in the beginning, but in the end is as bitter as wormwood. Yan nga, yung parang ampalaya. Tinignan ko ang dahon yan parang ampalaya ang dahon sa YouTube, dito sa Google. At yan ay existing yan mayroon sila yan sa Europa. Opo, inaalagaan nila yan. Yang wormwood na yan. Sa atin ata wala yung halaman na yan.
Ngayon ay, okay, baka ang iba sa inyo ay tanungin nyo ako, baka lang. Pero ay nakahanda naman ako sa tanong nyo ay bakit ito ihahambing natin si A.R. de la Sirna at saka yung nangyari kay Harry Roque na samantalang parehas sila lalaki, hindi ba? Baka yan ang itanong nyo. Applicable ba yan? Yang sexual immorality na yan. Applicable po yan. At sa pag-aaral ko po ng Biblia, sa pagsasaliksik ko po, mas grabe po yan. Opo, mas grabe yan. Bakit? Tanungin nyo ako bakit mas grabe. Because they are fighting against nature. Ayan po. Ay kung ikaw ay lalabang ka sa nature, hindi ba? Mananalo ka ba? Yan ang tanong ko po sa inyo. Mananalo ba ang tao sa nature? Hindi po. Bigyan ko po kayo ng example para maintindihan Kung ikaw ay umakyat sa 10-story building, umakyat ka at magpatihulog ka, ano ang kwan? Yung magtatalong ka sa 10-story building, ano po ang mangyayari sa inyo? Hindi ba mahuhulog kayo? That is nature, the law of gravity. Hindi ba? Hindi naman pwede na hindi ka mahulog hindi ba? Ayan po. Ganon din yan. Itong sitwasyon ni A.R. de la Sirna at saka ni Harry Roque, against nature po yan. Opo. Or what has God has established na ang lalaki at ang babae mag-aasawa yan para magkaanak. Ay ito, magkakaanak ba yan? Hindi Kaya against nature yan. At galit na galit po ang Diyos dyan. Kasi hindi ka sumusunod sa palatuntunan, hindi ba? May palatuntunan Ngayon, tuwang-tuwa naman ang dyablo dyan. Kasi nasira niya yung palatuntunan. Hindi ba? Palatuntunan po ng Diyos yan Kaya ginawa niya ang lalaki at ang babae. Ganun po yan. Ay ngayon ay sa bagay, ay gawa din po ng dyablo yan. Pero hindi ko na i-discuss dito yung gumagawa niyan. Gawa din po ng dyablo yan. Kasi nga gustong sirain ng dyablo ang ang sangkatauhan Opo, gusto niyang sirain ang sinapupunan ng mga babae na hindi magkaanak. Ganun yan para maintindihan nyo. Pero pahapyaw lang po yan. Gusto niyang sirain, rebuilding nga ang tawag dyan dyan sa yung si Satanas nag-rebuild siya sa Diyos. Kaya lahat ng gusto ng Diyos ayaw niya. Ayan nga, yung palatuntunan na ganyan. Kaya napapansin nyo ngayon ay parang nagiging normal na, pero nadadala po sila ng palatuntunan ng dyablo. Ayan po Kaya parang pinagmamalaki pa nila parang normal na lang. Pero ang katotohanan po dyan ay doble po ang kasalanan yan. They are fighting against nature. Ayan po, para maintindihan nyo, hindi ba? Ay ano ngayon nangyayari kay Harry Roque, hindi ba? Hindi ba? Nung nahuli yung mga dokumento, sa palagay nyo pa po, sa palagay nyo po, tatanungin ko po kayo, nagkataon lang ba yun o talagang ay ang iniisip ko dyan ay talagang kwan na yan talaga Diyos na po ang gumagalaw dyan Dahil nga noon ay kung papaano nila, naku po, yung pinagagawa nila kay Dilima, hindi ba? Ay marami po siguro ang nanalangin, marami ang umiyak, hindi ba?
Kasi nga, bagamat totoo yun na may relasyon si Dilima sa kanyang driver, ay kwan naman yun yung parang nahuhulog lang yun o yung hindi maiwasan dahil nga driver, ganun. Pero hindi ko po na binibigyan ng ayaw ko yan ganyan. Ang ibig kong sabihin, ayaw ko yung mga sexual immorality na yan. Kasi nga, pagbabayaran din yan Pero nga, ay kung minsan ay yung ang tao po kasi ay nahulog sa kasalanan kaya ang hirap labanan yan. Maliban na ikaw ay kinahabagan ng Diyos o nakakuha ka ng favor sa Diyos, ay madali mong iwasan yan. Ayan po ang ibig kong sabihin. Pero hindi ko na i-discuss ng maigi, At ngayon, bago ako pupunta po dito sa 3 verse lang po ito, ay nais ko lang po muna na pasalamatan itong batch number 1, Rosana Narumi ng Japan, salamat po sa inyong lahat. Al-Ulalya ng Bacoor, Pampanga, salamat po. Librager, Alex Sarmiento, Dolor Garcia. First watch po ito ng mga subscriber po natin. Ay, kanina pala mayroong pangalan nun? May dumagdag na isa. Si Trico Moob React. Salamat po sa inyo dumagdag siya. Nakikita ko na ngayon kasi kung sino ang dumadagdag Si Nana Antibi ng Barin, salamat po sa inyong lahat. Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narvaez, Josalan, Elenita Skrapler ng Germany, Bin Puno, Leti Peralta ng Mambura Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Colio, Querti Q, Jonah M, Rinaldo Aventino, Mel Herrera ng Ebaston, Illinois, Ernesto Aburque, Placer Eduardi, Hiasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Lowen Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Antigwid. Salamat po sa inyong lahat. Lenny Bungat, Agripino C, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, C.G. Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Bus Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, B.T. Velasco, William Elay, John D. Cinco, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Dumus Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, User P.O., Cyril Andres, Herbihenel Dogardi, Rubin Delpin, Mama Gina, Lanzo Mintak, Leonardo Asibis, Jose Tosi, at saka itong dumagdag kanina, si Trico Moob React. Ayan po, pero ito ay nakalista doon sa batch number 2 kasi kakaunti yung batch number 2. Ito mahaba kasi ito At ito naman po ang mga vlogger na nire-recommenda ko po sa inyo na ating suportahan at panoorin. Opo, ito po sila, si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divino Apostol, CG Pischay, Kapihan ni Artat Ago, Demjus Journey, Kakamping,
ang batas with Attorney Claire Castro at saka si Ka Waldy Carbonil. Opo. At ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. At alam ko po o nakikita ko na yung mga nagbablog po sila para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating talakay. Ito po ay patungkol sa sexual immorality. Ayan po, at dito ko nga kinuha yan. Opo, at tatlo. Proverbs 5, verse 3 hanggang 5. Although, sabi dito, although the lips of the forbidden woman o immoral woman drips honey, and her speech is smoother than oil, in the end she is bitter as wormwood, sharp as double-edged sword. Her feet go down to death. Her steps lead straight to Sheol. Yung Sheol parang impyerno po yan . Ano pa ang sinabi dito? Yung daw lips ng immoral woman ay para daw honey. Opo. At saka yung speech niya, yung pananalita niya ay parang smoother than oil. Ayan po But in the end, she is bitter as wormwood. Dito ko po kinuha yun. Opo. Ay, yan nga. Yan nga ang nangyayari. Totoo ba nangyayari yan? Ay, ayan na nga po hindi ba? Sharp as double-edged sword. Her feet go down to death. Her steps lead straight to Sheol. Sa libingan ata ito o sa kailaliman o sa impyerno. Ang iba kasi impyerno ang tawag nila dyan dyan sa Sheol ayan po, hindi ba? Nangyayari ba yan? Ay, ayan na nga Kung papaano na magtago ngayon si Harry Roque, hindi ba? Ay dahil nga nadiskubre yung si A.R. de la Sierra niya, hindi ba? Yung mga dokumento, hindi ba? Ay ito naman si Indreli at saka si Gigi Reyes, malamang hindi nyo alam ito, lalo na yung mga medyo bata-bata pa siguro na hindi nyo sinusubaybayan yung balita 10 years ago, ay ito ay hangga ata ngayon, nakakulong pa si Gigi Reyes yung sekretarya niya. Dahil yun ang tumatanggap po ng pera galing kay Napoles. Hindi ba? Ano ngayon ang nangyari? Nagkataon ba yan ay hindi po may Diyos po na pwedeng maglagay sa ganyang katayuan? At ito ngayon kay Guyena Garba at saka kay Duterte, ay malamang ito mabigat po ang mga kaso na yan, ay magtuturuan din yan. Opo. At yan na nga ang sinasabi ng Biblia na in the end, hindi ba? In the end is as bitter, mapait pa o kasing pait ng ay para maintindihan natin ay ampalaya. Ampalaya na lang, hindi ba? Ayan po. Punta ngayon natin dito sa Ecclesiastes. Mga ngaral, hindi ba? 7:26. And I find more better than death the woman who is a snare. Yan po ang sinabi ni Solomon, na bagamat ang Proverbs ay Solomon din yan And I find, nakakita daw siya ng isang mas mapait pa sa kamatayan. The woman who is snare, patibong snare,
patibong po yan eh. Whose heart is a net. O, ayan, yung nga, yung net din, o yung parang pinanghuhuli. O, parang patibong din yan. Whose heart is patibong, and whose hands are chains. Ayan po, yung kamay daw ng immoral woman ay parang yung kadina. Oh, ay alam nyo naman ang kadina, hindi ba? Ang hirap putulin yan, hindi ba? Oh, kadina eh. Tinawag niyang kadina. At yung puso ng immoral woman ay parang yung pinanghuhuli. Ano bang tawag dyan? Net eh. Kung huhuli ka ng isda, pisnet. Oh, net. Oh. At inuna nga niya, yung nga ay parang patibong, sabi niya, itong woman na ito, yung immoral woman na ito, parang patibong. Yan. The man who pleases God, escape her. Ayun pala eh. Yun po ang ang panglaban diyan. Yung tao na ang ginagawa ay maglingkod sa Diyos kasi nga pleases God eh. O maglakad ng mga salita ng Diyos o mga panukala ng Diyos o mga palatuntunan ng Diyos. Yun po. O kaya ay yung nagpupuri sa Diyos. Ayan po. Hindi ba? Yun lang ang nakaka-escape dyan sa immoral woman na yan. Ayan po ang sinabi. The man who pleases God, escape her. Hindi ba? But the sinner is snared. Yung sinner daw ay madaling mabalaho nitong immoral woman na ito. Ayan po ang sinasabi ni Solomon. At si Solomon po ay sang-ayon po, nakasulat po sa Biblia, nagkaroon siya ng 600 na wife. 300 ang legal, ay 300 ang concubine. Ayan po. Kaya alam niyang isulat ito. Hindi ba? Pero iba po ang kultura doon sa kanila. Kisa dyan sa Pilipinas, iba po, magkaiba po yan. At sa layo ng panahon na yan ay halos ay iba talaga. Kasi nga ako ay nagtrabaho din ako ng Saudi, ay 8 taon ako nag-Saudi. At napansin ko ang mga magagandang babae doon ay inaalay po sa hari o kaya sa prinsipe. Gusto nila kasi yung lahi nila o yung lipi nila magkaroon ng prinsipe. Opo, inaalay po ang style nila dyan, yung magagandang babae. Ngayon ay aanakan yun ng hari o ng prinsipe, magiging prinsipe na rin yung apo nila. Ganun po yan. At marami silang benefits na nakukuha. Although na hindi na kinakasama kung naanakan na o 1 o 2 anak, aalisan na yun, ay pahirap yun dun sa babae kasi nga ay ganun. Pero yung mayaman naman sila, ganun po yun ang nakasulat po dito ay her feet good, dito na sa Ecclesiastes tayo, the man who pleases God, escape her. Yan po ang tanging paraan. Opo, para maintindihan po natin. Yan po ang tanging paraan. Sinabi ko kanina na yung nag-praise sa Diyos, ay isa rin yan.
Opo, yung kumakanta sa Panginoon. O, tuwing umaga o bago matulog, nananalangin sa Panginoon. Pero number one, yung kumakanta. Opo. Kasi mayroon akong alam na verse ay God, sabi niya, God inhabits the praises of His people. Ayan po. Kaya kung ikaw ay kumakanta ng makalangit na kanta, ay nag-i-inhabit dun ang Diyos. Kung pinupuri mo siya o itinataas mo ang pangalan niya, nag-i-inhabit dun. O dun siya nananahan, dun siya naninirahan. Ayan po. O, ay kung mumurahin ang Diyos, ano naman kaya ang mangyari? Ay ayan na nga, mai-isnir talaga. Mai-isnir. O mahuhulog sa patibong ng mga immoral woman. Opo. Proverbs 6:32, but a man who commits adultery has no sense. Ayan po whoever does so, destroy himself. Matindi po ito wala daw sentido common sense, hindi ba? O, common sense, walang common sense, o walang intelligence. Ayan po nakasulat yan, ay oo nga naman, hindi ba? O, ay bakit mo naman talaga ibibigay ang iyong lakas, hindi ba? Sa hindi mo naman asawa o hindi mo naman kaano-ano, bakit ibibigay mo ang iyong kayamanan, hindi ba? Yung mga resources na dapat ibigay mo sa anak mo o sa pamilya mo o sa mga kamag-anak mo ay napupunta lang dyan, hindi ba? At yan pa, nagnanakaw ka o gumagawa ka ng kasalanan para itustos dyan Ayan po, kaya nga walang sense o walang intelligence. At lalo na ngayon kung mahuhuli kayo na pumapatay pala kayo ng tao. Hindi ba? Ay lalo na ngayon kung may nagtitestify na siya ang nagsugo o kasangkot kayo sa pagpatay ng tao, ayan po. Kaya nagiging is as better kasing pait daw ng ampalaya. In the end, ay maniwala na kayo siguro dyan. Ay kasi nga, ay tatlo lang example ko, hindi ba? Pero ito ay basahin ko lang ulit para tumatak po sa ating isipan. Proverbs 6:32, but a man who commits adultery has no sense. Whoever does so, destroy himself. Dinidestroy ba? Opo. Nadidestroy po talaga Bakit? Ay may pangako po ang Panginoon those who destroy the temple of God, I will destroy him. Ayan po Kaya, nung isang araw, sinabi ko na bakit nadidestroy Sinabi ko na. Kasi may memory po ang tao May memory. Hindi naman computer ang tao na pwede mong i-delete yan Pag nakipag-sex ka sa isang tao, kuwan na yan, hindi na matanggal yan sa memory mo. Ngayon, pag ang dami mo ng memorya na ngayon, ay wala ka na sa sarili mo. Yun po ang ibig sabihin. O wala ka ng taste, o hindi na tama ang pag-iisip mo. Kasi nga ang dami mo ng pinaghahambingan ay nawawala na yung sanctity ng marriage. O yung para bang baliwala na sa'yo. Kaya nga yung iba gumagamit na ng enhancement. Hindi ba? Mga umiinom na ng mga gamot. At yun ang nakakapagpasira sa tao. Opo. Ang utos ng Diyos ay isa lang. Ay kung 10 yan, ay wala na. Katulad ni Kibuloy, wala na nga yan Wala na sa sarili yan. Wala nang identity yan. Kaya nga, destroy himself hindi ba? Para maintindihan nyo. Ngayon, ay kung sabihin nyo na, hindi, wala naman, na i-delete yan, ay hindi naman, bakit ba i-delete mo yan? Hindi ka naman computer Ganun po yan. Nawawala na yung taste mo o yung
yung ecstasy ng marriage. Opo, wala na. Kaya nga destroy himself ay. At yung iba nga ay pumapatay pa nga eh. Pumapatay dahil sa silos. O ayan, nagnanakaw, hindi ba? Destroy himself. O, aywan ko, kung ayaw nyo pang maniwala dyan, ay bahala na kayo, hindi ba? Ako, hindi ko naman pinipilit ito. Basta yan lang ang napag-aralan ko. Hindi ba? O, at yan ang ina-advise ko kung may lumalapit sa akin para humingi ng advice patungkol dyan sa sexual immorality na yan. O sige po, at hanggang dito na lang po at dalangin ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay mga kababayan, mga minamahal, ay tayo ay bigyan ng wisdom ng Diyos. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po, hello po, at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.